Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito ulit tayo magbibigay ng komento. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Banat News Update, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan. Let's go! Ang ating DG Bantag, nag-uumapaw ang kaligayahan niya ngayon dahil sa mga nabulgar, nabuking ng mga kapalpakan ni General Katapang sa Pilipinas. Oo mga kaibigan, malamang sa malamang tuwang pinagtatawanan sila ni General Bantag ngayon. Yung mga nangyayari sa Bilibid. Grabe kasi mga kaibigan, kung ano-anong mga lumabas na issue ron, ang dami pala. Sa vlog daw ni Coach Oli, kumanta daw si DG Bantag ng Kawawang Cowboy at Desperado. Hindi ko napanood yun, nabasa ko lang sa comments. So, ibig sabihin, nabaliktad ng mundo. Noon kasi si Katapang ang parang kinakantyawan niya si DG Bantag na Desperado siya at Kawawang Cowboy. Ngayon, si DG Bantag naman ang kumakantyaw. Okay, sa mga pangyayari ito, may isang tao na abot langit ang pasalamat ng ating DG Bantag. And kahit tayo, mga BTS, Bantag Team supporters, magpasalamat tayo sa taong ito. So, sino yung tao na yon? Siya ay walang iba kundi yung nawawala na PDL, si Michael Cataroha. Okay? Kasi kung walang Michael Cataroha na nakaikyas, nakatakas, doon lahat nagsimula yun mga kaibigan eh. Tapos lumabas lahat, nahalungkat yung mga issue sa Bilibid. Ang dami kung ano mga nakakapasok doon mga kaibigan. Tapos may mga drugs pa. Sa Bilibid, walang nangyari sana na House and Senate inquiry. Nakatakas. Tapos, balita na. Laking balita na nung nakatakas, nawawala. Yun na, nakot na ng atensyon ng mainstream and social media. Tapos biglang na fake news si Boyeng. Sabi niya, nahanap na. Only to find out, fake news pala. And then, yun na, nagdatingan na ang mga reports ng mga PDL nakarating sa mga kongresista, sa mga senador, na alarma ang ating mga mambabatas. Kaya nagpatawag ng Senate hearing. Dahil sa Senate and House hearing, yun na, nabulgar ang kapalpakan ni General Katapang at ni Angie Bautista. At ito, ang mitsa sa lahat ay yung nawawala na si Michael Cataroha. Okay, so dito muna tayo kay Cataroha. No? Sa House hearing, narinig ko si Congressman Rehencia. Dating pulis ito. I think police colonel ba? Police general. PNP graduate din. Ginigisan niya si General Katapang. Ano ba yan? I think mas senior ata itong si Rehencia. Mayroong lugar na sinasabi ni Congressman Rehencia na nandun, na-monitor si nagpunta doon si Cataroha, I think Bicol. Kasi taga Bicol ata ito. So doon, na-monitor kasi nakatanggap ng reports itong si Congressman Rehencia na nakita ng mga tao itong si Michael Cataroha sa Bicol, sa kanyang pamilya ata. So bakit hindi niya pa inaresto? Yun ang tanong. Parang wala, minomonitor lang daw. Kaya lalo akong nadidismaya dito kay General Katapang na monitor na hindi pa inaresto. So, ang hilig nila sa mga ganyan mga kaibigan, monitor. Sabi nila, kahit kay Bantag nun mga kaibigan, ang sabi nila, minomonitor nila. Pero bandang huli, wala naman pala. Nagbigay pa sila ng ransom. Diretsang tanong ni Congressman Rehencia, so ano ngayon si Cataroha, buhay o patay? Sumagot si General Katapang na, buhay pa sir, Your Honor. So buhay. Kasi
Wala, hindi naman sila tagpuan sa mga siktik-tak. So kung buhay, paano siya nakatakas? Yun ang $1 million question. Okay, speaking of takas ng mga preso, may experience ako niyan. Nung na-assign ako sa Philippine Military Academy 2006 hanggang 2009, ako yung camp commander. At nabigla ko doon pagdating ko, maraming preso. Mga more or less at any given time, 100 preso galing sa Bilibid. Ang tawag sa kanila IP, Insular Prisoners. May kasunduan ang Bucor at ang PMA, yung mga malapit ng lumaya, malapit ng ma-serve yung sentence nila, example, remaining 1 year, isang mabait na inmate, ayun, ipapadala sa PMA. At sa PMA naman, ito na yung workforce ng PMA, yun ang tagalinis, tagatanim, all around job ang mga preso. Kaya ako ang naging warden, kasi ako ang camp commander eh. Naging warden ako ng more or less 100 prisoners. Nakabaraks lang, hindi nakakulong yung mga ano, kasi alas 4 pa lang, lumalabas na sila, naglilinis na, mamaya tanim, sila ang workforce ng PMA. Yun. So, naranasan ko yan, nawalan din ako ng preso. Kasi parang living out na yung mga preso. Example, may mamatay na kamag-anak, nanay ba, tatay, anak. Pinapayagan naming makauwi, kailang ini-escortan ng sundalo. Mamaya, after ng living ba, no, babalik na naman. Kaya lang, siguro ang nawala nga preso during my term, mga more than 5 hanggang 10. So, wala. Pag nawala yung preso, i-report lang namin sa Bucor. Wala na yun. Wala kaming pananagutan kasi nga, living out sila. Hindi naman namin nila mabantay lahat. Yung mga mababait naman, pag na-serve na yung sentence nila, ibalik namin sa Bucor, then ang Bucor nang mag-release sa kanila. So, ganun po. So, ito, duda ko lang ito analysis ko, yung Kataroha, sadyang pinalabas. Yun ang tingin ko. Nakapagbayad siya, I don't know kung kanino siya nagbayad, pinalabas. Na ang usapan is babalik. Hindi sumunod sa usapan. Kaya tuloy-tuloy na siya. Yun ang tingin ko dyan. Kaya kahit anong gawin pa man ni na General Katapang, kahit anong galugad nila sa compound, wala na dyan kasi pinalabas nga. In exchange for pera. Yun ang basa ko dyan. Kaya malaking bukol ito kay General Katapang, kay Angie Bautista. So, bukol para kay Katapang, kailan para kay General Bantag, DG Bantag, vindication. Kasi dahil sa pagkawala ng isang Michael Kataroha, nag-open up ng investigation, nalaman natin ang kapalpakan. Ngayon, lumalabas na 100% palpak ang pamamalakad ni General Katapang. Natawa nga ako nung isang isang interview ni kay Katapang na sinisisi pa si General Bantag about sa mga ganyan-ganyan issue. Wala naman na siya dyan mga kaibigan sa Bilibid. Binabato pa nila yung issue kay General Bantag. Si Bantag pang sinisisi nila. Ang lalakas ng tama nila, no? Nalaman na natin na free wifi, imbes na signal jammer ang ilagay, na yun ang promise niya nung umupo, maglalagay ng mobile cellphone jammer, wala, free wifi with matching laptops, ano pa yun, online deliveries, kubol, ibinalik na, construction materials, libre pasok, kailan times 5 ang presyo ng construction materials, na nagkapera na sila sa loob ng Bucor. Ano pa, dalaw, 1 week dalaw. So ano ngayon? Pahiyang-pahiya si General Katapang. Halos hindi siya makasagot-sagot sa mga tanong ng mga congressman, yung senador, wala na, bali-bala yung senador eh. Ang mga matino lang na nag-imbestiga sa senador, Senator Tolentino, sino pa yung narinig ko? Yan, si Bato. Wala si Bato, parang abogado nila si Bato. Yung mga questions ni Bato, leading, na para ma-exonerate si Bautista at Katapang. Bakit gano'n? Class 81 si Katapang, class 86 si Bato, nandun pa rin yung samahan. Kaya nasasayangan ako kay General Bato yung kanyang style na gano'n. Imbis na ma-ferret out niya ang truth, wala eh. Parang tinutulungan niya si Katapang at saka si Angie Bautista. Hindi katulad sa Kongreso na direct to the point. Ayan, si Rehencia, PMER din yun. Wala. Si Santi, congressman ako, PMER, si Santi, si Katapang, walang lusot. Ito si Colonel Busita, non-PMER, kailangan tapang.
Bagal nyo, nahihinayan na nababagalan ako sa galaw nyo. With due respect, General Katapang, bilisan nyo naman. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.